And then, tanong ko lang, what is freedom para sa inyo? What is freedom? What is freedom? Mawala sa kulungan. Sabi ni Sam, mawawala raw sa kulungan. Ayun, galing ni Sam. Pwede, no? Walang bondage. Pwede. Ako bro, siguro ang freedom para sa akin yung... Before kasi, ang intindi ko sa freedom is yung magagawa mo yung gusto mo. No? Pero ngayon, ang intindi ko na sa freedom is you have the freedom or the ability to obey God. Yan. Parang meron ka na, kaya mo na. You have the power to obey God. Yun yung freedom para sa akin. Sino pa pwedeng mag-add? Taas lang ng pa. Si Jeep para nagtataas ng paa, Jeep. Jeep, Si nagtataas ka Papi ba? Jeep. Papi Jeep. Paps. Pwede namang i-enlighten mo kami sa wisdom mo. Ano nga ba ang freedom? Ganun din, yung dati, yung pagkakaintindi ko, yung parang, yung kung ano yung gusto mong gawin dati, parang free ka lagi na parang pwede mo siyang gawin. Parang nasa sayo lahat yung dahilan kung pwede mo siyang gawin. Pero ngayon kasi parang nagbago na rin yung ibig sabihin sa akin ng freedom. Parang ngayon kasi parang ang ibig sabihin sa akin ng freedom, parang freedom from sin, parang gano'n. Dahil nga, di ba, as we go along sa pag-aaral natin, ayun. Pero hindi pa, freedom from sin, pero wala tayong freedom in the sense na mawawala tayo kay God, parang gano'n. Kumbaga, dapat na kay God pa rin tayo. Yun lang nga, nagkaroon tayo ng freedom parang sa kasalanan, parang gano'n. Galing. Tapos follow up, naman din. What bondage have you been freed because of Christ? Pwede mo na sagutin, Papi Jeeps. Bondage? Sa akin dati, yung nag-hold sa akin, sabihin natin yung bandage ko. Meron akong mga talagang, yung mga sin din na hindi ko maiwan-iwan, na para kasi nga dahil sa freedom, kung ano yung sa tingin ko na tama, pero kung sa tingin ko na tama, ginagawa ko pa rin. Kumbaga, subjective siya. Pero ngayon, may mga bagay na yun nga, na sabihin natin na kay Jesus na ako, na kay God na ako, meron akong mga nawala na bagay na hindi ko na pwedeng gawin. Doon siguro ako na na free. Kumbaga, hindi ko na pwedeng basta na lang gawin ko anong mga gusto ko gawin na yung sa tingin ko na tama. Pero lahat ng gagawin ko based kung ano yung napag-aaralan ko according to God. According to Jesus. Talagang idol si Papi Jeeps. Galing. Sa akin siguro yung pwede ko share yung number one na yung bondage is yung pride. Kasi maraming situation na hinambol ako ni Christ na after niya ako i-humble, para I believe ganun yung situation. God will humble you and then after that, you will sisave ka niya. Kasi kapag tama na yung condition ng heart mo, that's the only time na maiintindihan mo kung ano yung gusto yung ipagawa sa'yo. Sa akin bro, ma-share ko lang rin, yan talaga, yun nga nababanggit ko rin kay Bro Edward yan, na up to now, ang problema ko talaga yung pride eh. So, hindi pa nawawala sa akin yung na yan, pride na yan. Nasa process pa rin talaga ako ng, alam ko, tinatanggal sa akin ni God yan. Pero, mas nararamdaman ko yung pride ngayon eh. Kumbaga, mas mabigat kasi yung mga pinaparamdam sa akin ni God. Pero, mas gusto ko siyang tanggalin. Alam mo yun? Parang contradicting eh.
the more mo siya gustong tanggalin, pero mas pinaparamdam sa'yo ni God na tinatapakan niya talaga yung ano mo, pride mo. Kumbaga, Mm. parang parang sinisira ka niya talaga para mawala yung pride. Yeah. Ang hirap yan eh, no? Ang hirap niyang pride. Sometimes yung humbleness mo is a hidden form of pride. Yes, tama bro, Minsan tama. ganun eh, no? Minsan ganun eh. Tama. Maraming Kasi ganun. sobrang ano niya. Yan bro yan yung ugali ko, sabihin ko na parang gusto kong ipakita sa ibang tao na parang ano ka, humble ka, pero deep inside gusto mo ipagyabang na humble ka. Ano mo yun? Tama. Ang hirap, no? Di ba? Tama. Kaya talagang Ayun, bro. importante ito. Itong topic lang din na to, bro, ano, sobrang nakarelate lang din ako dito kaya ito yung sinare ko. Kasi binanggit ko kay Brother Edward last time. Sabi ko, bro, wala pa akong topic. Sabi ko, pinag-pray ko pa kung ano yung topic. Tapos, in connection siya dun sa topic mo from last time na Jeremiah 29:11. So, personally sa amin ni Mrs., malaking impact nitong Romans na to. Dahil napakaganda ng message na binigay niya at saka yung assurance. Kaya siguro start na tayo. Sino kaya ang pwedeng magbasa? Hindi ko tatawagin daw yung Mrs. ko eh. Mamaya na, baka pwedeng tulungan mo ako dito. Pabasa. 1 to 8. Hindi daw pwedeng tawag. Kaya lang. Ay, so sila lang. Asa na? No? Hindi. Asa na? Ayan. Okay. Hindi ko nabasa. Hello? Yan, okay na. Okay na. Deliverance from bondage. Therefore, there is no condemnation for those who are in Christ Jesus. For For the Lord. For the law of the Spirit life in Christ, Jesus has set you free from the law of sin and of death. So what the law could not do, this as it was through the flesh, God did, sending his only Son in the likeness of sinful flesh and as an offering for sin. He condemned sin in the flesh, so that the requirement Requirement of the law. might be fulfilled in us. We do not walk according to the flesh, but according to the Spirit. 5, for those who are according to the flesh, set their minds on the things of the flesh. But those who are according to the Spirit, the things of the Spirit. 6, for the mind set on the flesh is death, but the mind set on the Spirit is life and peace. 7, because the mind set on the flesh is hostile toward God, for it does not subject itself to the law of God, for it is not even able to do so, and those who are in the flesh cannot please God. Very good. Galing. O ngayon, anong take up mo dyan, Mami? Ang intindi ko, ang understanding ko, Pag sinabing no condemnation. Those who accept God, that God sent his Son, Jesus Christ, and believing in him and commit their life to him, there is a promise that we can hope for, that there is no condemnation anymore
for for the spirit of life is in Christ. So once we accept Jesus Christ as our Lord and Savior, we accept and we acknowledge now we need a Savior. Once we accept Him and commit our lives to Him, through the Spirit, Holy Spirit, we will be free from sin. Through the help of Holy Spirit in us, dwelling in us, we can be transformed, can be able to fulfill the requirement of law that is fulfilled in us. We can walk through the Spirit and not through the flesh. Ano pa ba? For the mindset on the flesh is death, but the mindset on the spirit is life. So those who accept will not be condemned anymore, for they are the Spirit of God is dwelling in them, and they were able to fulfill, obey God's commandments. Yun lang. Galing talagang. Baka pwede na si Mami magturo next ano. Hindi, joke lang. Ang ano ko lang dyan siguro sa akin, sa pagkakaintindi ko ng nakalagay dito is yung sa sinabing there will be no condemnation who are in Jesus, we will not be condemned. Kasi pagka kinondemn niya tayo, kinondemn niya na si Jesus. Parang ganun dating. Tapos di ba yung sa Romans na sa 1, verse 1, they tell us na we are free from guilt of sin. And sa 2, we are free from the power of sin. And then tong part na to, magbibigin siya sa no condemnation, and it ends with no separation, and dun sa in between, no defeat. So kung talagang kumbaga malayang-malaya dun sa ginawaan ni Jesus. Sino pa yung gustong mag-add up? Alam ko medyo malalim to talagang tong part na to ng Romans, pero sobrang ganda yung pag-aralan kasi it would help yung to cultivate yung kung ano ba talaga yung salvation na pinrovide ni Jesus. Ano na lang? Pwede Ayos mag-question. lang dyan. Sige. Itong sa verse 4, parang so that the requirement of the law might be fulfilled in us. So parang ano yung requirement of the law? Naka-uppercase yung law eh. So may ibang ibig sabihin ba yan? Kasi di ba yung law pertains dun sa Old Testament. Mm-hmm. Kasi di ba yung law, we cannot fulfill it because of the weakness of our flesh. Kumbaga si law, it just reveal to us that we are sinner. Pero yung spirit na pinrovide ni God sa atin, siya yung magpo-fulfill ng law in us. Tama ba, Sir Termor? Yung ko. Bro. Tama. Kasi 'di ba ang pinaka kasi ni Paul diyan is ang listener kasi niya yung mga Jew 'di ba? Yung mga Jew. So ang Jew ang alam nila salvation is by law. Ibig sabihin, masunod mo yung law ni Moses, yung 10 Commandments and the other laws. Pag na-fulfill mo yun, okay ka for your salvation. Pero ang sinasabi ni Paul dito, hindi mo nga ma-fulfill eh. Tama yung sinabi ni Joseph eh. Yung law, i-reveal lang niya na may kasalanan ka. Di ba? Parang, kunwari, yung kay Jesus nga eh. Yung adultery kay Jesus is not only the act but also the mind, di ba? So, imposible talaga na ma-fulfill mo yung law. So, the law is not created to save, di ba? The law, parang ano siya eh, kumbaga, para siyang x-ray machine. Di ba? Kunwari, nagpa-check ka, nalaman mo, meron kang lung cancer.
Di ba? Yun lang ang kaya ng gawin ng law. Pero hindi kanya magagamot. Di ba? Hindi kanya magagamot. It's just there to reveal your sin para malaman mo that you need a savior. Di ba? So, sinasabi ni Paul dito na yung requirement of the law might be fulfilled in us. Ibig sabihin, through Christ, no? Through Christ living in us, kaya mo na magawa yung law. Kaya mo na maging mabait. Di ba? Kaya mo na labanan yung kasalanan through Christ. Because apart from Christ, you are nothing. Di ba? Hindi mo kaya. Huwag na tayo sa next. Sinong pwedeng magbasa? Parang may nakikita akong ano doon. Parang Si may anghel. Papi Carl. Parang may anghel, Oo. bro. Tayo, mukha tayong ano eh. Demonyo. Sa kanya mukha may anghel, eh. May Puting-puti eh. hilo. Yan, no? Parang bumaba ang angel eh. Papi Carl, baka pwede mo na kaming i-enlighten dito sa chapter 9 to 11. Ayun, hintay ko talaga yan. Kaya ako pa gusto talaga magbasa. Oo. Ito talaga yan eh. So yan, start na natin yung gusto ni Brother Joseph. However, you are not in the flesh, but in the Spirit. If indeed the Spirit of God dwells in you. But if anyone does not have the Spirit of Christ, he does not belong to him. If Christ is in you, though the body is dead because of sin, yet the Spirit is alive because of righteousness. But if the Spirit of him who raised Jesus from the dead dwells in you, he who raised Christ Jesus from the dead will also give life to your mortal bodies through his Spirit who dwells in you. No? Yun. Ano nga ibig sabihin yan, bro? Inunahan ka na. Inunahan na. Kailangan na ako. Hindi, ikaw pala yung ano. Sige. Hindi, bro, ang idea ko dito, parang yung yung pag-separate nung parang yung binibigyan ng idea dito yung ano yung pinagkaiba nung yung power ng spirit tsaka yung power ng body mo, yung mortal body. Parang sinabi niya dito, parang yung presence ng spirit yung yung pinapertain niya dito. Ano yung power ng spirit sa atin. Pero parang dito sinasabi niya rin may may parang warning eh. Parang sinasabi niya dito, if indeed the Spirit of God dwells in you. Di ba? Parang parang hindi sinabing, oo, alam mo may spirit. Parang, oo, alam mo, kilala mo si God. Parang, ayun yung, ano ba yung verse na yun, Brother Edward, yung, nasabi na, not all who calls me, Father, Lord, yeah. Lord. Yes. Same. Yan. And depart from me, for I don't really know you, di ba? Parang, ayun yung, yung pumasok sa isip ko dyan, parang hindi yung porket alam mo na may God or sinusunod mo yung commandments up to the point na kaya natin. Pero deep inside, hindi mo talaga na nagagrasp yung idea nung ginawa ni Jesus para sa atin. Parang which is yung Holy Spirit parang na siya yung a part na dun sa understanding natin as humans. No? Parang yung understanding natin about flesh, tsaka yung understanding natin about yung salvation. Parang it's more of paano mo papabayaan yung Holy Spirit na i-drive ka dun sa everyday task mo. Kasi impossible nga yung sundin yung buong commandments eh. Diba, yung Christian life is impossible eh. To be perfectly righteous, di ba? Parang alam naman natin yan in some part of our life, parang meron tayong mga dark times, may dark places tayo na we've been to before, na parang ayaw na nating bumalik. Simula nung nakita natin yung light kay Jesus, parang ayun yung nagda-drive sa atin na
wag nang bumalik dun sa old life natin eh. Yung promises niya, yung kung paano tayo mabubuhay na tulad niya, kung paano niya dinidil yung mga bagay. So, yun yung parang tinatry natin gawin. So, parang sa akin yun dito, yung acceptance tsaka yung understanding ng ano ba yung Holy Spirit sa'yo. Hindi yung, ano yun, hindi yung, ano ba yung head, hindi siya head knowledge eh, parang outward, ano yung nagagawa mo through the Holy Spirit. Para sa akin yun yung ano. Ayun yung, dito sinabi niya na it can give life to your mortal bodies kahit na namatay ka na. Parang yung ginawa niya kay Lazarus, di ba? So, yun, parang ganun bro. Galing talagang Di ko parang alam uulit kung si Carl eh. Parang talaga uulit si yung- Papa Carl next week eh. Ay, after ni Mark na- Bro Oo, Mark. Oo. pwede ako niyan bro. Baka magkasakit ulit, bro. Okay na bro. Alam ko na, i-accept ko na yun na talaga magkakasakit pero tutuloy ko pa rin para. Yun. Pero totoo eh, no? Ang galing nitong bro. Talagang pag ikaw yung nagpe-prepare na message, nabibless ka ng gusto dun sa Tama. Actually, ikaw yung Totoo, pinaka bro. mabibless eh. Ikaw yung Oo, pinaka ang galing mo mabibless. pala niya eh. Kasi yung impact niya siya dahil totoro research mo siya eh. Tama. So, add up ko lang doon kay Papi Carl, no? Ang galing ng sinabi. Talagang mahal naman niya si Lord sa pagkakasabi niya. Sabi rito, siya yung ibig niya sabihin parang siya, you are not duty bound, but under grace. Dun sa sinasabi mo. Tapos meron siyang rito na sinabi, but if the spirit of him who raised Jesus from the dead dwells in you, paano ba natin malalaman if you are spirit-filled? Meron ka bang dyan, bro? Yung parang para sa akin, yung spirit filled, ayun yung ayun yung feeling na overflowing yung spirit na hindi mo siya kayang itago. Parang yung happiness tsaka yung yung madadrive ka, parang kang high na hindi mo sa sarili mo. Kailangan mong i-share. Parang ayun yung kailangan mong i-share yung overflowing, yung minsan di mo ma-explain yun eh. Minsan pag masaya, naalala mo nung sinagot ka ni Mami Ana, pakaramdam mo nun. Grabe. Pagkatapos kanyang basta din ng dalawang beses ba o tatlo. Sabi mo, Oo. ayun, basta yun. Pero sa mga Sa taon sinagot din si Joseph. Tapos yun, siguro masayang-masaya siya. Tapos yung high na high siguro siya dun sa feeling na yun. Pero isipin mo yung feeling ng Holy Spirit na para sa akin yung pag spirit filled ka, parang hindi mo kayang itago na ikaw lang yung masisave eh. Kailangan gusto mo yung mga family mo, yung mga kaibigan mo, gusto mo ma-enjoy nila yung nararamdaman mo. Parang gusto mong i-share. So, parang nagagamit ka na lang. Parang outward na outward na blessing na parang overflowing tapos kailangan mo i-share, hindi mo maitago hindi mo pwedeng overflowing, hindi mo sa kamay mo sa sarili mo. Parang gusto mo i-share. Yun, parang ganun bro. Ikaw bro, Ano yung question mo, bro? Kung how will you how know to know if you are spirit-filled? Based dito sa verses na to, no? Sabi niya rito, yet the spirit is alive because of righteousness, no? Ibig sabihin, pag sinabi mong righteousness, parang malalim kasi, di ba, righteousness. Pero ang ibig lang, kung isi-simplify natin or gawin natin practical yung righteousness, yun yung tama sa mata ng Diyos, di ba? Maraming tama eh. Pero itong sinasabi niyang righteousness is tama sa mata ng Diyos, di ba? Based on his truth, no? Based on truth. Ibig sabihin, for example, may dalawang magnanakaw, no? Nagnakaw ng bangko, bigla sila nahuli. Yung isa na baril. Mabuti yung loob ng isang magnanakaw eh. Ang ginawa niya, hindi niya iniwanan yung kasama niya. Dinala niya hanggang makauwi. Sa mata ng mundo, tama 'yon, di ba? Tama 'yon. Pero sa mata ng Diyos, in the first place, mali yung ginagawa niyo. It is not righteousness, no? It is not righteousness. Kasi sa mata ng mundo, okay lang 'yon. Magnakaw sila kasi mahirap sila eh. Okay, kailangan nila eh, gano. Pero
sa mata ng Diyos, hindi yun tama. No? So there's such thing as righteousness of God. No? Sabi niya rito, no, the spirit is alive because of righteousness. How will you know if you're spirit-filled? If your life is living a righteous life. No? Ibig sabihin, naalala mo yung dati sinabi ko before, if you want happiness, do not pursue happiness. You pursue righteousness. No, wag mong habulin, wag mong gawing goal sa buhay mo yung maging masaya. Kasi ano yan eh, ano tawag nun, hindi mo mapapansin yan eh. For example, nagtatrabaho ka, gusto mo yumaman, no? Gusto mo yumaman. Bakit? Kasi gusto mo sumaya. Mabibili mo yung gusto mo, may comfort kang mabibigay sa iyo. Sabi ng Bible, hindi, wag yun ang gawin mong goal. No? Gawin mong goal yung righteousness. Ibig sabihin, kapag nilagay ka ni God sa isang work, ano ba gusto ni God? Ba't ka nandyan? It's not always about the money, di ba? Minsan, nilagay ka niya sa certain position kasi meron kang work para sa kanya. So, ano yung tama para sa mata ng Diyos? So, how will you know if you're spirit-filled? If you have that power to do righteousness. Kasi bro, ako napansin ko sa buhay ko, there are times na hindi ako spirit-filled. Hirap na hirap akong gawin yung tama. Hirap na hirap akong gawin yun. Mas mabilis sa akin gawin yung mali. Pero if I'm spirit-filled, no, if I'm spirit-filled, napapansin ko yung buhay ko, ang dali kong gawin yung tama. It's parang it flows naturally, na parang ganun. Walang kahirap-hirap. Natural ko siya. Ang bilis ko magpatawad, ang bilis kong mag-forgive, ang bilis kong i-set yung mind ko on things above, no? Yung nawawala yung stress ko, yung gano'n, no? Mabilis. Kasi spirit-filled. Pero if you're not spirit-filled, ang hirap. Yun. Yan, bro. Huwag tayo sa next. Sino ang pwedeng magbasa? Siguro siyempre after ni Paul, si Mama Ja. Mama Ja, pakibasa yung verse 12 to 17. Okay. So then, brethren, we are under obligation, not to the flesh, to live according to the flesh. Later, baby. 13. For if you are living according to the flesh, you must die. But if by the Spirit you are putting to death the deeds of the body, you will live. For all who are being led by the Spirit of God, these are sons of God. For you have not received the spirit of slavery leading to fear again, but you have received the spirit of adoption as sons, by which we cry out, Abba, Father. The Spirit himself testifies with our spirit that we are children of God. And if children, heirs also, heirs of God, and fellow heirs with Christ, if indeed we suffer with him, so that we may also glorified with him. Yun. Anong sa iyo? Anong impact sa iyo ito, Mama Ja? Parang may warning muna. Kasi if you're living according to the flesh, you must die. Warning. Kasi since we receive the Spirit, dapat may may fruit, may parang overflowing, parang merong righteousness na mangyayari. Parang transformation, ganun, kumbaga. Pero parang kapag since freedom, natanong mo din yung freedom, diba? So pagpipiliin mo pa rin yung sin over dun sa bumubulong sa'yo na dating konsensya, ngayon Holy Spirit na. So medyo yun, tagilid, baka dito bumagsak sa you must die. Parang warning. Tapos, pero kapag if you will live by spirit, yun, you will live. Tapos, yun, maganda rin yung 15 to 17 na parang ito yung sinasabi, yung citizenship natin is
in heaven Okay. na anak tayo ng Father Creator natin. So parang kung mag-suffer man tayo dito sa earth, parang we will suffer with Him, we will carry our cross with Him to glorify Him. Yun. Galing, galing. Thank you, Mama Ja. I-add up ko lang din, no, dun sa binanggit ni Mama Ja. May nakalag sa 16, binanggit doon na the Spirit Himself testifies with our spirit that we are children of God. Kumbaga parang the Holy Spirit, siya yung nagte-testify na we are of God. So, kumbaga, nabasa ko to na dalawa yung nagte-testify. It's you and the Holy Spirit will confirm that you belong to the Lord. Tama ba bro yung ano? Yung... Oo, bro, parang ano yan, 'di ba? Yung picture ng ano, parang nasa courtroom, no, si God yung judge, tapos ikaw yung accused, 'di ba? So ang sinasabi, dapat death ang ano mo, ang penalty mo, pero ite-testify ng spirit, no? Na ite-testify ng spirit, hindi save ka. Save ka. So ibig sabihin, not by your works. Yung salvation mo is not by your works. Bakit? Bakit ka na save? Because the Spirit of God testifies na nandito ako, naninirahan ako dito sa tao na to. So save yan. Ang ganun. Tsaka bro, add ko lang din bro. Ang ganda kasi nitong mga verses na to eh. Yung sa verse 17, no, ito yung sanctification eh. Yung sabi niya, no, and if children, kung anak ka talaga ng Diyos, di ba? May sinend kasi sa akin si Mark kaninang umaga. Sabi sa akin ni Mark, when you become born again, ano yung sabi niya? Sa phone ko. Saan yung phone ko? Sabi niya, when you become, nabasahin ko na para sure. Pag naging born again ka daw, once you are born again, the fight of faith begins. No? Ibig sabihin, pagka naki-Christ ka na, if you're a child of God na, diyan na magsisimula na yung sanctification. Sabi kasi rito sa verse 17, no, if indeed we, if children, heirs also, heirs of God and fellow heirs with Christ. Sabi niya, if indeed we suffer with Him so that we may also be glorified with Him. So yung glory, before mo ma-experience yung glory, merong sanctification, may suffering. May suffering, no? So talagang yun yung principle ni God. Nung nalaman ng mga Israelite na free na sila from Egypt, hindi sila kinabukasan nasa promised land. Pinagdaanan nila yung wilderness. Di ba? So laging may suffering si God. Nung si Jesus, merong promise of salvation, pinagdaanan din niya yung crucifixion before yung resurrection. Di ba? Nung si Joseph, sinabi magiging Pharaoh siya, magiging next to the Pharaoh, kinabukasan, tinapon siya sa well, di ba? Napunta siya sa prison. Si David, before siya, nung inanoint siya ni Samuel maging king, kinabukasan, pinapatay siya ni Saul for 7 years. So laging ganun yung principle ni God. Before you experience His glory, you will experience His sufferings. Hindi pwedeng hindi. Even si Jesus, before nag-start si Jesus ng ministry, sabi, the Spirit led Jesus in the wilderness to be tempted by Satan. So laging ganon. Laging pagdadaanan mo muna yung suffering para yung glory ma-experience mo. Pero before niya sinabi yon, kailangan maliwanag sa iyo. Sabi niya, you have received a spirit of God, no, not a spirit of slavery, leading to fear again. Ibig sabihin, in the process, huwag kang matakot. Kasi you are now, you have received the spirit of adoption. Anak ka na ng Diyos eh. Huwag ka nang matakot. Huwag ka nang matakot na parang slave ka ulit or in bondage of fear again. Pero pagdadaanan mo talaga yun. No? Pagdadaanan mo talaga yung proseso na yun. Yun. May ano nga bro, yung ayun ko na, i-share yata ito kay Aljo Arifon. Ang salvation is immediate, di ba? And then yung sanctification is lifetime. So talaga habang buhay, Yes. parang till death do us part tayo ng sanctification. So until we are alive, so mayroong part talaga ng journey na doon ka masasanctify. Yes.
Punta tayo sa ano bro, verse 18. Sinong pwedeng magbasa? Siguro si Mama Len. Pwedeng pakibasa yung 18 to 25. Verse 18 to 25. Naririnig nyo? Naririnig. For I consider that the sufferings of this present time are not worthy to be compared with the glory that is to be revealed to us. For the anxious longing of the creation waits eagerly for the revealing of the sons of God. For the creation was subjected to futility, not willingly, but because of him who subjected it in hope, that the creation itself also will be set free from its slavery to corruption into the freedom of the glory of the children of God. For we know that the whole creation groans and suffers the pains of childbirth together until now. And not only this, hanggang verse 25 na. Hanggang 25. And not only this, but also we ourselves, having the first fruits of the Spirit, even we ourselves groan within ourselves, waiting eagerly for our adoption, sons, the redemption of our body. For in hope we have been saved, but hope that is seen is not hope. For who hopes for what he already sees? But if we hope for what we do not see, with perseverance we wait eagerly for it. Ganda. Ano sis, take away mo dito sa first nito? So for me, itong verse na to, it's a reminder na as we surrender yung total faith natin kay God, hindi ibig sabihin na magiging maganda agad yung challenges natin, magiging maganda agad, ma-receive agad natin mga kagustuhan lang natin. We have to follow His command, and the more we suffer sa pagtanggap natin sa Kanya, mas lalong kinikilala rin ni God kung totally surrender tayo yung faith natin sa Kanya. Kung talaga bang we are willing to change yung character natin, yung ways natin. Kasi hindi lang naman pag tinanggap mo si God is may assurance ka na sa everlasting life eh. Yung, di ba kasi yun yung ibang parang passport mo na yun na you are saved, okay ka na, nakakalimutan mo na ano ka pa rin ng sin, you are tempted pa rin sa mga gawaing hindi katanggap-tanggap kay God. So, the more na we suffer, even though na, kunyari, sa mga personal life natin, kahit masakit, kahit mahirap, dun lang natin din mapapractice kung yung mga itinuturo niya, yung commands niya, is nasusunod ba natin para mas mapakita natin kay God na worthy tayo dun sa ibinigay niya sa atin. So yung latter part naman, for we know that the whole creation groans and suffers. Laging may suffering. But at the end of those suffering, there's a promise, and we have to hold on to that promise that God is with us. Along the way, habang nag-grow tayo sa faith natin, hindi ibig sabihin na pinapabayaan niya tayo. Mas lalo lang tayong kumapit sa faith na yon, kasi yun yung gustong mangyari ni God sa atin. Yung sure tayo na nung tinanggap natin siya is hinahayaan natin siyang maging part tayo ng ng faith. Maging part siya ng faith natin na yun. Na kahit hindi natin siya nakikita, minsan question. Hindi pa rin tayo nagbabago sa nararamdaman natin sa ang hirap explain, pero we hold on to that promise kasi meron din siyang promise sa atin. Sobrang lalim talaga nitong chapter din na ito. Yung
sabihin mo na yung hope, di ba? Kasi yung naging topic yata din natin to, Bro Edward, din, yung living hope. Yes. Napakaganda yung topic na yun yung we are eagerly waiting. Kasi parang nakalagay doon is yung future glory far outweigh the present sufferings. So, magpe-persevere talaga tayo para ma-achieve yung ano. Tama. Yan yung ano bro, di ba? Yung na-mention natin na yung faith, pang dito lang yan. Di ba? Pang dito lang yung faith. Sa heaven walang faith. Yan ang sinabi niya. Sabi niya, verse 24, but ano yun, for who hopes for what he already sees. Parang faith yan yung hope tsaka faith, di ba? Kailangan mo pa ng faith kung nakikita mo na. Yung faith mo, para lang dito kasi hindi mo pa nga nakikita. Wala kang, may proof pero hindi mo pa siya nakikita. Ganda. Si Mamalim yata may add ka, Mamalim? Yun lang, yung hope din. Mm-mm. Kahit nga sorry, nawawala. Yun nga, yung hope na kahit hindi natin siya nakikita, ano pa rin tayo, firm tayo dun sa faith natin na at the end of yung mga struggle natin, hindi tayo nagbabago na naniniwala tayo kay God, pero binabago din ni God yung heart natin. Kasi sa experience natin sa Kanya. Galing. Gaya yung ginagawa natin ngayon. So, itong Bible study natin, we are still hopeful na yung mga pinag-aaralan natin dito. Good point. Would really, di ba, carry us through dun sa mga promises ni God na even though we are suffering right now, kasi bawat isa sa atin may kanya-kanyang value na, di ba? So, good point yun bro, yung minention mo. Kumbaga yung act na to na nag-aaral tayo, nag-spend ka ng time for Him is a sign that you hope, di ba? Naniniwala ka na. Di ba? Kasi kung hindi, ba't ka mag-aksaya ng oras? Di ba? Kasi naniniwala ka Naniniwala ka na tutuparin niya yun yung promise niya yun. Gandang point. Sobrang ganda. And then, may ano ko lang. sige bro. Tungkol doon sa faith at saka yung yun nga, di ba meron ding verse na nabanggit sa Hebrews na without faith it is impossible to please God, di ba? Because anyone who comes to Him must believe that He exists and that He rewards those who are believing Him. So, ito yun kumbaga na parang relate ko dito na talagang dapat maniwala talaga tayo na talagang merong God na ayun nga that in the future naman talaga i-reward na tayo kung talagang tuloy-tuloy tayo sa pagsik sa Kanya. Tama bro. Ang galing talagang yung word ni God, pagka binasa mo siya lahat, matatahi-tahi mo lahat ng promises niya talaga, hindi nagbabago dun sa up to the end nitong Bible. Magba tayo sa next. Sino pwedeng magbasa? Si Bro Ipek. Pwede ka Sir Ipek, 26 to 27. Yun, maiksi lang. Tama. Baka abutin tayo ng magdamag pag mahaba Mabagal lang magbasa. Pero malalim naman to. Oo nga So, our victory, guys, in the same way, the Spirit also helps our weakness. For we do not know how to pray as we should, but the Spirit Himself intercedes for us with groanings too deep for words. And He who searches the heart knows what the mind of the Spirit is, because He intercedes for the saints according to the will of God. Sige bro, kung meron kang insight. Siguro ang take ko dito is
napag-uusapan na rin natin yung Holy Spirit. What the Holy Spirit brings to us is not only guiding us but also yun nga yung mga, kasi sinabi niya dito, but the Spirit Himself intercedes for us with groanings too deep for words. Ibig sabihin, yung mga something that we can't explain about yung mga the things that we are, halimbawa yung mga feeling na yung hopelessness natin, halimbawa. Minsan, yung mga experience na yon, nagugulat na lang tayo na someone or something would happen para ma-lift up tayo. Yun yung mga nakikita ko na totoo, existing ang Holy Spirit. Hindi siya yung kumbaga, kasi di ba na sinasabi natin we have faith, we have hope. But if we experience yung Holy Spirit, yun nga, yung overflowing ng Holy Spirit, ibig sabihin talaga is hindi mo na siya, kumbaga yun nga, yung mga guidance, yung mga everything that would happen to you is unexplainable or indescribable, parang ganon, dahil nga dun sa overflowing. Kaya yan, ganyan yung sinasabi nun sa Holy Spirit. And lastly is yung yung He who searches the heart knows what the mind of the Spirit is. Because He intercedes for the saints according to the will of God. Parang sinasabi dito is everyone who search for Jesus Christ or for the truth, na alam natin na ginaguide tayo ng Holy Spirit. And that would be, yun yung magiging reward natin at the end. Galing. Thank you, bro. Ang galing na nung nito yung sinabi niya na, yung binanggit mo bro na yung deep groanings within us cannot be articulated siya apart dun sa interceding ng work ng Holy Spirit. Sobrang minsan i-set ko na example yung trials na dumating sa amin yung kay Ana dun sa brother niya. Yun yung part na hindi mo alam paano mag-pray. Paano ka ano yung itatanong mo. Pero you know in your heart there is this comforting words na ire-remind ko sa'yo na kagaya nung sa Jeremiah 29:11 na I know the plans I have for you. So kumbaga dun sa deep groanings mo, meron siyang comfort na binibigay na promises na kung hindi mo man makuha yung mga promises dito, in heaven, lahat yan napaprovide sa'yo. Tama ba, bro? Edward. Yes, galing. Gandang interpretation, bro. Next, dito tatawagin ko ulit si Papi Jeep. Kasi connected to dun sa niya eh. Gusto mo kahit si GP na hanggang matapos. Pwede. Dahil ramdam ko yung pagmamahal mo kay Lord eh. Bro. Kaya niya yan bro. Wala na. Oo, hanggang 30 na lang to eh. Kala ko matapos na eh. Sabi ko, hindi na ako magsasalita. Okay. Sabihin mo kay baby, sandali na lang yung iPad. Binibilang ko na yung last meeting eh. Kailangan may kadugtong. Oo. Ni Jeep, basta nagsalita na, okay na, hindi na raw siya nakikinig. Bumabalik pa eh, no? Oo, kasi kakaba siya bro eh. Babalik ko nga ito kay Carl eh. Yung God bro, talagang bumabalik yan eh. Baka napibless tayo eh. Amen. And we know that God causes all things to work together for good to those who love God, to those who are called according to His purpose. Wow! Galing to. Ganda ng verse na to. And for those whom He foreknew, He also predestined to become conformed to the image of His Son, so that He would be the firstborn among many brethren. And this whom He predestined, He also called, and this whom He called, He also justified, and this whom He justified, He also glorified. Yun. Dito bro, talagang Pambansang verse yan eh. Oo, pambansang verse to, pampalubag loob to eh, once na dumadaan sa valley eh, di ba? Oo. Pero totoo naman kasi ito, hindi lang to pampalubag loob. Ito truth talaga to, truth. Talaga na
Ito kasi mapapatunayan natin na talagang God is in control no? Walang nakakalusot na mga nangyayari na tawag dito, hindi alam ni God Aware lahat si God sa lahat ng mga nangyayari. Inaalaw niya lahat yan, lahat ng mga nangyayari. Kasi dahil nga meron siya magandang purpose para sa bawat isa. So, yun din yung purpose niya, laging nagagamit yun. Pero kahit na laging nagagamit, kahit balik-balikan natin, ulit-ulitin natin, yun yung truth Talagang meron tayong purpose kay God Yan nga di ba? Predestined na nga tayo Bago pa tayo ipinanganak, alam na ni God kung ano yung plano sa bawat isa Di ba? Kumbaga, once na talagang children of God, kahit anong mangyari, hindi ka na mawawala sa kanya talaga. Once saved, always saved nga, di ba? Ayun, kumbaga, ito yung pag sinabing children of God, hindi mo pwedeng itakwil na anak ka. Kumbaga, anak ka talaga. Yun talaga, nakay God ka talaga. Ayun, yun yung bro sa akin. Galing ni Papi G. Galing no kasi ang sa akin na rin dito interpretation ko din is He wouldn't bring us this far up to this moment. Tapos iiwan ka lang niya bigla. Bahala ka na dyan, ikaw na dyan, di ba? So kumbaga, doon sa binigay niya sa'yo na promises at the beginning, nung sinave ka niya, parang up to this moment, even though hindi mo siya nararamdaman o wala siyang sagot dun sa pero He never leave you behind. Hindi ka niya iiwan talaga. Hindi yung pinakamagandang Yes. promise na bro. Bro, ako rin bro. Tingin ko kahit 3 oras tayo sa verses na to. Pwede. Sobrang yung verses na yan Pero alam mo bro, before ang intindi ko, parang yung mga cartoons, 'di ba? Yung kalaban tsaka yung bida, equally magaling sila, 'di ba? Ganun ang akala ko before. Ang evil tsaka si God, equally magaling. No? Parang ganun, parang good versus evil. 'Di ba? Parang ganun So, parang silang mano-mano, 'di ba? May mga pictures na ganyan. Si Jesus tsaka si Satan mano-mano, parang ganun. Pero hindi pala. Kasi sabi rito sa verse na to, and we know that God causes all things to work together for good. So even yung works ni Satan, kaya gamitin ni God for something good. Di ba? So, ito yung sovereign. Di ba? So, talagang all-powerful. Tapos nung naging Christian ako, babasa na tayo ng Bible, kita ko sa Revelation, hindi pala naglaban si God tsaka si Satan. Di ba? Ang kalaban pala ni Satan, yung si Angel Michael lang. So, di ba parang angel, lang siya, yung ganun lang yung level niya. Di ba? Pero minsan, di ba, ina-hype natin siya na sobrang powerful siya, siya yung the prince of the earth, di ba? Which is totoo, pero yung authority na kay Christ na Pero di ba, kumbaga, hindi sila pantay. Minsan kasi, minsan, ako kasi, naging fear ko yan di ba? Naging fear ko na sabi ko, ayoko mag-work kay God kasi once you go higher level, higher devil, yun yung talagang for ilang years, ganun ako paniniwala ko. Ayokong mag-serve kay God kasi i-attack ako ni Satan, no? Pero din na-realize ko, no, hindi, kasi kaya niya yun kaya, si Job nga before tinempt ni Satan si Job, nagpaalam pa siya kay God Ganun ka all-powerful si God di ba? So, ibig sabihin, yung sickness, yung problema mo about sickness, if you pray for healing, if you pray for reconciliation, if you pray for generational curses, kaya ni God lahat yun. Kaya lahat ni God yun. Kaya anong dapat ang focus mo? Sabi niya, no, all things work together for those who love God. Yun yung focus. Do you love God? Kasi ito, para lang for those who love God. Tama. Diba? So ibig sabihin, itong good news na to is not for all. Only for those who love God. Alam mo, ilang beses ko tinanong sa sarili ko yan do I love God? Kayo ba? Natanong niyo ba yun? Parang, yung love ko ba kay God totoo? Kasi, paano kapag hindi? Di ba? So, alam mo,
na-realize ko, no, ang love kasi is not an emotional word. This is not a feeling. Love is an action word. 'Di ba? Kasi, paano ko nasabi yun? Kasi kinocommand ni God eh. Love one another as you love God. So, you cannot command the feeling eh. Kaya yung anger, hindi niya kinocommand eh. Ano commandment niya sa anger? In your anger, do not sin. Yun ang commandment. Hindi yung do not be angry. Hindi ganun eh, di ba? In your anger, pag nagalit ka na, huwag ka magkakasala. Yun yung command. Pero sa love, iba. Sabi niya, love one another as you love God. Love your parents, love your spouse, di ba? May command sa love. Ibig sabihin, love is not a feeling. It is an action word. So, pwede mo sagutin yan. Do you love God? Pwede mo pala sagutin. Kasi kapag feeling yan, hindi mo alam eh. Di ba? Sabi ng Bible, heart is deceitful above all things eh. Your heart is deceitful above all things. So, hindi mo masasabi kung tama ba itong nararamdaman ko o hindi. Pero if love is an action word, makikita mo. Ibig sabihin, may fruit. May fruit. Makikita mo yung fruit eh. Di ba? Ang emotion, di mo nakikita, pero ang fruit nakikita mo. So, you will know if you love God, ano na yung buhay mo ngayon? Ano direction ang buhay mo ngayon? Ano yung gusto mong i-please ngayon? Ano yung goals mo ngayon? Di ba? Pag titingnan mo yung meron lagi tayong di ba? Meron lagi tayong mahabang goal eh, di ba? Meron ganun eh. Ano yun? Ano yung dulo nun? Si God ba yun? Yung long-term goal mo? Si God ba yun? Yun ba yung will niya? Yun ba yung kagustuhan niyang mangyari? O yun yung dream mo simula nung bata ka pa? Malalaman mo eh. If yung direction ng buhay mo is direction ba nung kagustuhan ni God? Yung will ni God sa buhay mo? Pero ito yung sabi niya, to those who are called according to His purpose. Ibig sabihin, tinawag ka talaga. Hindi ikaw ang pumili sa Kanya. Yun yung yun yung biglang, akala mo, ikaw na, biglang, uy, siya pa rin pala. Kaya ako nandito ngayon, kaya tayo magkakasama ngayon, because we are called. Hindi tayo ang pumili sa Kanya. Kasi, naalala ko bro, lagi ko naalala yung sinasabi mo before, yung pababakay ng anak mo. Sabi mo sa anak mo, yung anak mo nakahawak sa'yo. Sabi mo, hindi anak, ako yung hawak sa'yo. Alam mo, yun yung sinasabi ni God eh. Ako tumawag sa'yo, ako yung nakahawak sa'yo. Kasi kung tayo ang nakahawak kay God, tayo ang pumili kay God, pwede tayo makabitaw eh. Pero si God ang humawak sa atin, hindi siya bibitaw eh. Di ba sabi ni Jesus, di ba? Yung kung sino yung nasa kamay niya, hindi niya bibitawan. So, merong assurance, di ba? May assurance. Tapos sabi niya rito, He also predestined to become conformed to the image of God. Ito sobrang lalim nito. Kasi di ba sa creation, sinabi ni God, let us create men in our own image. Alam mo, na bata ako, akala ko, kamukha natin ng Diyos, image eh. Pero God is spirit eh. So wala siyang physical appearance. Ibig sabihin ng image na yon is the image of His Son, Jesus. Kin-create tayo ni God in the image of Jesus, pero nasira yan ng sin. Nung pumasok yung sin. Pero we are predestined. Yun talaga ang destination natin. So kahit na nagkaroon ng setback because of sin, anong ginawa ni Jesus? Binalik niya ulit dun sa original plan. Because we are destined to conform to the image of His Son. Yun yung Christ-likeness. Yun yung Christ-likeness. Hindi tayo pabait ng pabait. We are becoming more and more like Christ. Hindi tayo nakapunta sa langit dahil mabait tayo. Nakapunta tayo ng langit because we are conformed in the image of His Son. It's about Jesus, from beginning to end, it's all about Jesus. It's not about goodness. It's not about being good, but it's about Jesus. So ang ganda na parang because of sin, nawala yun, pero binalik ulit ni Jesus. We are now back as what we are created for, in the image of His Son. Yun, bro. Thank you, ganda bro. Kaya sabi ko, mahaba-haba topic to. Pero sobrang ganda kasi nung niya, kaya sobrang applicable siya, especially kung nakadaan ka na sa Bali, di ba? So itong mga promises na to yung one that would hold you and
pwede mong gamitin na, Lord, di ba, you promised this. Diba? Kasi yun lang yung isa ng panghahawakan natin, di ba bro, na kapag dumadaan ka sa valley, bro, Lord, na binanggit mo sa verse na to, na ganito yung promises mo. Sabi mo, all things work together for good. Kasi na ano nga namin ito ni Jesus na pinag-uusapan namin ito kanina umaga, sabi niya. Kasi naalala niya pa kasi yung brother niya. Yes. Sabi ko, di ba, applicable tong ano na to, no? Yes. God Applicable. causes all things work together for good for Correct. those who love God. Kasi Correct. kung in-accept niya si Christ, di ba, purpose niya, pero hindi natin alam kung bakit ganun. Kung bakit. Yeah. Yes. So, sabi ko ang importante ngayon, what we need to do, kasi hindi gusto ni God na we look backwards. God wants us to look forward. Sino ba yung mga tao na pwede nating ma-reach out? Sabi ko yung kasi yung sa tingin ko na gusto niyang i-impart sa atin na hindi mo na problema yung past. Ang magagawa niyo ngayon, kung ano yung nasa harap niyo, ano yung present niyo, sino ba yung mga tao na pwede niyo ma-reach out in order for them to know me. Yes. Sabi ko yun yung important. Saka bro, add ko rin, no? Sabi niya rito, those who are called according to His purpose. Ibig sabihin, dati kasi bro, ang inaano ko, meron akong gauge of success eh. No, nung mga nasa 20s ako, meron akong gauge of success. Dapat meron na akong ganito, nakabili na ako ng ganito. Ganito na dapat ang status ko sa industry. Yun yung success para sa akin. Pero nung nalaman ko to bro, dun ko na-realize, alam mo anong totoong success? Kapag nagawa mo yung purpose. Pag nagawa mo yung purpose. Kahit na in perspective of men, no, sobrang successful ka, pero hindi mo nagawa yung purpose ni God, hindi ka pa rin. Hindi pa rin, hindi para sa mata ng Diyos, hindi ka nag-succeed. Sabi niya, no, di ba? Good and faithful servant, you have been faithful for some, ano yan? Come and enter your master's, ano, no? Ano sabi niya? Master's place, parang gano'n. No? So, ibig sabihin, ang paggawa mo ng purpose ni God is bounded sa faithfulness mo sa Kanya. If you are faithful to Him, you are doing His purpose. Yan. Ibig sabihin, nandun pa rin yung faith. Nandun pa rin. Kasi sabi niya, good and faithful servant. So kapag nagawa mo yung purpose na yon, ang sa mata ng Diyos, ang nakikita niya sa'yo, faithful servant. Ibig sabihin, habang ginagawa mo yung purpose na yon, ang gauge, ang nagpa-power up sa'yo, ang nagpa-fuel sa'yo, is yung faith. Naniniwala ka kasi. So, babalik ulit tayo sa hope. Kung naniniwala ka at umaasa ka sa Kanya, gagawin mo yung purpose mo. Yun, bro. Thank you, bro. Yun. Hanggang ano na lang. Ito, mabilis na lang. Papi Carl, baka pwedeng tutulong ulit ito. Sa 31 to 36. Yeah, verse 31. What then shall we say to these things? If God is for us, who is against us? He who did not spare his own son, but delivered him over for us all, how will he not also with him freely give us all things? Who will bring a charge against God's elect? God is the one who justifies. Who is the one who condemns? Christ Jesus is he who died, yes, rather who was raised, who is the right hand of God, who also intercedes for us. Who will separate us from the love of Christ? Will tribulation or distress or persecution or famine or nakedness or peril or sword, just as it is written? Ayun. Ayan yung pang finale. They can see. May isa pa. Ayun, meron sa baba yan. Sige. Ayun, for your sake. Ayan. Asan ba yan? For your sake, we are put to death all day long. We were considered as sheep to be slaughtered. Ayun. Sabi. Yan nga bro. Tama yung sinabi niya dito bro.
parang ito yung tanong natin pagka minsan nagdududa tayo. Pero, di ba, madalas pagka may nangyayari sa atin, parang nagdududa pa tayo na mapoprotect niya tayo yung mga kaya niyang gawin, parang nililimit natin siya. So, pero dito, sinasabi na, if God is for us, who is against us? Di ba? Ito yung palaging sinasabi rin, parang isa rin sa mga famous verses. Oo. Oo. Pero ito parang may mga rin siya parang ang daming questions di ba? Parang sa akin, tinatanong niya na, parang nire-remind niya tayo, parang ina-assure niya tayo dito Ano yung Tama. ba't ka nagdududa? Kahit ano ba yung pinagdududa mo, parang balik ka dun sa truth Parang sinasabi niya dito, sino ba lahat yung may control niyang mga mga problema natin? Sino ba yung nag-deliver sa niya? But delivered him over us, for us all, and he will not also be him freely give us all these things. Parang sino yung nagbigay sa'yo? Siya rin yung magte-take away ng mga bagay. Wala talaga tayong pag-aari Kahit tayo, pag-aari niya tayo. So parang, ano ba yung sa'yo? Mag-hinder sa'yo para magawa yung mga purpose niya, di ba? Parang ayun yung parang for his sake kaya nga tayo kinreate for his to give glory to him, di ba? Tsaka para magamit niya tayo for his purpose. So parang ang dating nitong mga tanong na to, parang ito rin yung mga tanong natin Pag nagdududa tayo sa kanya, Lord, kaya mo bang gawin to? Parang minsan nililimit natin siya sa mga dapat na mas malaki yung plano niya sa atin na i-predestined niya nga tayo Alam niya nga kung mo siya itatakwil, di ba? Yung sa mga disciples niya. Alam niya kung sino, tsaka kung ilang beses mo siya itatakwil. Kung ilang beses siya, kung ano yung mangyayari, alam niya. Pero kahit alam niya yung mangyayari, di ba, tinuloy niya yung plano. Ay, faith niya dun sa plans ni Father God, di ba? Parang ayun yung parang assurance. Tsaka at the same time, kailangan mo yung Holy Spirit, di ba kanina yung sinasabi yung Holy Spirit, kung nagdo-dwell sa'yo, tapos ano yung nagagawa ng Holy Spirit para magawa yung purpose. So, parang ma-recognize mo dapat yung Holy Spirit na nasa iyo, na yung ano yung power ng Holy Spirit through you. Tapos kung yung belief mo kay God tama, nasa righteous path ka, parang yung Holy Spirit na yun ang mag-give power sa iyo to parang to do some miracles or some things na you don't hindi mo na i-imagine na kaya mong gawin. Tulad nun, yung nangyari nga sa inyo, di ba? Parang yung challenge sa inyo, yung kay brother ni Sis Ana. Parang, oo, masakit talaga. So, may sufferings Pero, pag ginamit mo siya to spread the good news, parang natatanggal mo yung, ano man tawag ito? Yung parang yung hold sa iyo nung ni Satan Parang pagka ginamit mo siya to bless others, pag ginamit mo siya for good, for righteousness, to yung sinabi kanina, to give birth to new brethren, di ba? Yung parang pag ginamit mo yung mga wisdom niya, tsaka yung mga masama nangyari sa iyo, ginamit pa rin for good, for his purpose. Parang magfo-flow na lang out of yourself yung power ng Holy Spirit. So parang ayun, bro. Yo. So about yay. Thank you, bro. Thank you. Ikaw, bro, more adapt ka dito sa Bro, nasabi na ni Carl, ang galing. Ayun. Kaya ulit after ni Sir Mark Ay, dito na si Ay, yan na si Mark. Siya na magbasa ng huli. Oo. Huli. Para sa iyo talaga to, bro, Mark. Pang finale yan. Ang finale na. Sandali. Nasa kotse pa rin ako. Hindi. Hindi ko makita. Wala.
But in all these things, tama ba? Tama. Dali. Medyo mahirap. Palabas pala ako ng airport. Sige, sige. Ako bro, ako na. Sige. But in Roman all na. these things, we overwhelmingly conquered through Him who loved us. For I am convinced, ganda nito. Yan. For I am convinced that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor things present, nor things to come, nor powers, nor height, nor depth, nor any other created thing will be able to separate us from the love of God, which is in Christ Mhm. Jesus our Lord. Ang ganda, no? Lagi. Kumbaga bro, ang linaw eh. Ang Mm. linaw talaga na once saved, always saved. Di ba? Ang linaw eh. Wala nga makakapag-separate eh, di ba? Wala nga, once na naki-Christ ka na, kahit na magkaroon ka ng kasalanan, kahit na, di ba, madapa ka ulit, di ba? Talagang, ano na eh, di ba? Talagang you are saved, di ba? Talagang wala nang makakapag-separate sa'yo. So, ibig Parang sabihin, stamp din to bro, no? Parang stamp din sa assurance mo. No? Ito na. Oo, may assurance talaga. Assurance. Tsaka kapag ka dumaan ka sa trial, sa pagsubok. Kasi bro, alam mo sa totoo, kahit ako, no, ilang beses, napapatanong ko Lord, nandiyan ka ba talaga? Parang, alam mo yan, Oo, tama. alam mo, before nung hindi ako Christian, hindi ko nasasabi yun eh. Kasi wala man ako relationship sa Diyos eh. Pero ngayong Kristiyano na ako, ngayon ko madalas sabihin yun, Lord, nandiyan ka ba talaga? Kasi bakit nangyayari to? Bakit, Lord, ba't wala na? Ba't wala na kami? Parang, alam mo yun, ba't simot kami, Lord? Alam mo yun, ba't sunod-sunod yung trials? Nandiyan ka ba talaga, Lord? Parang ganun. Ito yung assurance no na sinabi ni Paul. He is convinced, no? He is convinced. Siguro isang reason kung bakit ang ni Paul ang talagang handa siyang mamatay for Christ dahil dito eh. Because he is convinced. Tama. He is convinced. Kumbaga kahit na inano si Paul di ba? Naka-experience siya ng di ba, yung yung latigo, yung scourging at the pillar ni Jesus. Parang times 7 yung na-experience ni Paul na gano'n, di ba? Pero hindi pa rin siya bumitaw, di ba? Kasi he is convinced. Diba? He is convinced. Siguro yan yung kailangan nating, kung hindi man tayo on fire for the Lord, di ba? We need to experience itong na-experience ni Paul. No, na he is convinced. He is convinced. Tapos bro, itong di ba? Itong Romans 8 na to, nung inaral ko siya, answer niya to doon sa Romans 7. Kasi di ba sa Romans 7? Puro tanong kasi yun eh. Puro tanong sa 7 eh. Di ba sa 7 din yung nagtanong we siya ang tawag dito? Wretched that I am. Yes, diba? yes. Who will save me from this? Yes. Tapos ngayon sabi niya, I am convinced. Di ba? Yeah, kahit na magkasala ako, kahit talagang meron siyang assurance. Tama bro, tama. Buti na napakagaling nung Sabi ko, ang galing nung niya. Ang galing nung parang puro rhetorical question, di ba? Yung sa 7. Tapos ito yung sagot niya. Tama. Kasi ito yung assurance niya na sagot niya dun sa I am convinced. Ayun. Tapos share ko lang iba pa, bro. Yan, dito sinabi ni Paul Washer, the cross is not a sign of our great worth, but of our great depravity, which is sin bondage. That we were so evil that the only way we could be saved or set free is by God's Son being crushed under the full force of God's wrath that was due to us. Ito yung freedom na yes. So kumbaga parang hindi siya ganun kagaang lang. So it takes everything. And then yung freedom natin is costly. So you are not your own, for you were bought with a price. Yes. And then last na lang bro, ayun. Freedom that lasts. So sa Philippians, di ba, sabi niya, for I am confident of this very thing, that he who began a good work in you will perfect it until the day of Christ. Ganda ng mga pictures ha. Yun bro. Yun yung last. Thank you. Sino pa bang gusto pa Sino ba? Si GP daw.
Si Jeep yung Papa Jeep. Si Brother TV talaga, may hindi pa yata natapos. Para may gusto pa sabihin si Papa Jeep. Eh. Sabi ni JP, Oo. sagot naman yung pangalawa, di nababalik sa akin. Sabi niya, Ano lang talaga, bilog ang mundo. talaga mundo. Ganda bro ng topic Ganda, mo. ganda. Congrats bro. Galing. Galing. Praise Ano God, ba bro. kasi, para sa akin, itong topic na to, kompleto na naman to kompleto sa Regados to Parang nagsimula tayo dun sa bandage di ba? Parang yung bandage, yung sin natin na parang wala namang ibang makakapag-save sa atin kundi si Jesus lang doon sa bandage na yun. Di ba? Yes, yes. Tapos yun nga, dumaan tayo doon kay Jesus na sinendigan si Jesus para i-save tayo. Then, nabanggit din dito sa topic yung yun nga, mahirap ang maging follower ni Jesus di ba? Kaya nga napag-usapan natin yung sanctification dito. Yes. Pero sa bandang huli binanggit yung victorious life diba? Yes. Victorious life Tapos There is nandun na victory. pumapasok yung all things work together for good. Alam lahat yun. Tapos tinapos ng verse na kung nakahigan tayo, sino pang against us diba? Kompleto lahat to kumbaga niligtas tayo nasa bandage tayo, si Jesus nagkaroon ng sanctification, pero hanggang huli yun nga, hindi tayo pababayaan ni God sagot tayo ni God hanggang huli. Yes. Kasi nga syempre nasa kanya tayo, mahal tayo ni God kaya tapos tong kwento kumbaga para kay God. Ito na yun. Victory. Correct. Basta nakaigan tayo. Ayun. Correct. Thank you. Si Papi Mark. Close Pwede ko ka ba, muna, Papi? close ko muna yung Sige. para makapag-share.